Si Kung Iman ay isang kilalang undercover agent ng Korean Army. Kaya niyang pabagsakin ang isang buong criminal syndicate mag-isa. Pero sa kabila ng kanyang talento, may mga kahinaan din siya. Dahil sa sarili niyang problema sa pera, plano niyang nakawin ang isang shipment ng illegal na kalakal. Ngunit hindi niya inasahan na ang maling desisyong ito ay hindi lamang isang patibong, kundi kumitil din sa buhay ng isang batang kasamahan na humahanga sa kanya. Habang nagtatago sa isang kasino, nalulong si Jiman sa pagsusugal. Dahil dito, nagkaroon siya ng napakaraming utang. Kinailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian, ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng mga nagpautang. Nilagyan pa nila ng death note ang kanyang sasakyan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nakaisip si Jiman ng plano. Napagdesisyonan niyang nakawin ang mga illegal na substansya sa isang kasong iniimbestigahan niya. Plano niya itong ibenta sa merkado para makakuha ng perang pambayad sa kanyang utang. Ang may-ari ng package na balak nakawin ni Jiman ay si Taewa, ang leader ng isang mapanganib na gang. Dati siyang national chemistry student, ngunit nalihis ang landas at pumasok sa mundo ng krimen. Si Taewa ay eksperto sa paggawa ng synthetic stimulants. Madalas niyang akitin ang magagandang kabataang babae upang subukan ang ipinagbabawal na substansyang ginagawa niya. Dahil isa itong malakas na stimulant, madaling mag-overdose ang isang normal na tao. Maaari silang mamatay nang walang nakakapansin o nakikiramay. Biglang nakatanggap si Taewa ng tawag mula sa isang taga-loob sa police station na may codename na Inspector Kim. Ipinabatid nitong ninakaw ni Jiman ang mga dokumentong pang-imbestigasyon. Ngayong gabi raw, ninakawin ni Jiman ang package sa lugar ng transaksyon upang ibenta ito at mabayaran ang kanyang utang. Nangako si Taewa na bibigyan niya ng bonus na $10 milyong ang informant. Nang malaman ni Taewa na may nagbabalak magnakaw sa kanya, agad siyang nagplano para hulihin si Jiman. Kinabukasan, habang kukunin na sana ni Jiman ang package, dumating si Inspector Kim kasama ang isang bagong recruit. Inassign ni Inspector Kim ang bagong recruit kay Jiman upang mag-imbestiga sila ng magkasama. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Lee Minho. Ayon sa trainee, 5 taon na ang nakaraan nang iligtas siya ni Jiman. Naalala ni Jiman na noong panahong iyon, sa isang abandonadong warehouse, may gang na binubugbog ang isang binatilyong si Lee Minho. Matapos talunin ni Jiman ang mga ito, lumapit si Lee Minho at sinabing iniidolo niya si Jiman. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Lee Minho na pumasa na siya sa Police Academy exam at hiniling niyang ma-assign dito upang makatulong sa mga kaso kasama ang kanyang idol. Iniisip niyang papurihan siya ni Jiman, ngunit malamig na sagot ni Jan na isa siyang taong baon sa utang. Sinabi niya kay Lee Ho na kalimutan na ang nakaraan. Pagkatapos noon, sumakay sila sa kotse upang simulan ang misyon. Tumawag ang asawa ni Lee Ho at inimbitahan si Jiman sa kaarawan ng kanilang anak ngayong weekend. Ngunit hindi makapagbigay ng sagot si Jiman dahil abala pa rin ang isip niya sa illegal na droga. Tinanggap lang niya ang imbitasyon ng walang pakialam at nagtungo sila sa isang lugar sa labas ng syudad kung saan madalas magtransaksyon ang gang. Sinabihan ni Jiman si Lee Minho na manatili muna sa labas dahil may kailangan siyang gawin sa loob. Base sa mga larawan, mabilis na natunto ni Jiman ang lugar kung saan nakatago ang package. Ngunit alam na ni Taewa ang kanyang plano. Dinala niya ang 20 tauhan upang hulihin si Jiman sa akto. Agad nilang binantayan ang lahat ng pasukan upang walang malabasan si Jiman. Nang maramdaman ni Lee Minho na may masama nang nangyayari, agad siyang sumunod upang protektahan ang kanyang idol. Sa loob, natagpuan ni Jiman ang package, ngunit puro basurang papel ang laman nito. Nagalit si Jiman. Papasakay na sana siya sa kotse nang dumating ang mga gang member. Bawat isa ay may dalang armas at hinaranggan nila ang eskinita, hindi binibigyan si Jiman ng kahit anong paraan upang makatakas. Agad siyang nakipaglaban. Tumalon si Jiman at kumapit sa electric wire upang takutin sila habang sinusubukan niyang makatakas.
Nang mamatay ang kanyang junior dahil sa kanya, labis na nasaktan si Jiman. Wala siyang nagawa kundi tumakbo para iligtas ang sarili. Nang makarating ang pulisya, wala na ang gang at nakatakas na sina Taiwa at ang kanyang mga kasabwat. Swerte na lamang si Jiman at hindi siya napatay. Ngunit ang kalahating talim ng kutsilyong tumama sa ulo niya ay hindi na maaaring tanggalin. Ayon sa doktor, mananatili ito hanggang sa kanyang kamatayan dahil delikado itong alisin. Habang iniisip ni Jiman kung paano ipaliliwanag sa kanyang superiors ang nangyari, sinabi ni Inspector Kim na nakakita siya ng $1,000,000 sa locker ni Lee Minho. Hinala niya na nakipagsabwatan si Lee Minho sa boss. Ayon sa kanya, balak daw kunin ni Lee Minho ang illegal na droga kaya napatay ito. Hiningi niya kay Jiman na ipaghiganti ito. Nang marinig ito, pakiramdam ni Jiman ay may mali. Ngunit upang takpan ang sarili niyang pagkakamali, nagsinungaling siya. Sinabi niyang si Lee Minho ang spy. Ayon sa kanya, balak kunin ni Lee Minho ang package kaya ito napatay. Pagbalik niya sa kotse, nakita niya ang birthday invitation at labis na nasaktan. Umalis si Jiman sa police station. Nanirahan siya ng mag-isa sa isang sira-sirang apartment. Dahil nasa ulo pa rin niya ang kalahati ng kutsilyo, madalas sumampong ang lumang sugat at magdulot ng matinding sakit kay Jiman. Isang araw, bigla na lang dumating ang isang reporter na nagngangalang Kok Han upang hanapin siya. Gusto niyang interviewin si Jiman para makapaglabas ng isang sensational na artikulo. Habang ang mga kapitbahay ay nagtatakbuhan palayo kapag nakikita si Jiman, si Kuko naman ay sobrang tapang. Kahit ilang beses siyang tanggihan at paalisan, patuloy pa rin siyang sumunod. Dahil sa naramdamang pangmamaliit ni Kukon, labis siyang nagalit kaya binasag niya ang pinto at biglaang pumasok sa loob. Hindi niya inasahan na sa sandaling iyon ay sumasakit ang ulo ni Jiman. Lubhang nagpanik ang reporter nang makita ang kalagayan ni Jiman. Nakita niya ang gamot sa mesa kaya agad niyang tinurukan si Jiman upang mapawi ang sakit. Matapos ang pangyayaring ito, pumayag na si Jiman na ma-interview ni Kok Hyun. Sinabi ni Jiman na ang asawa at anak ni Lee Em-ho ay nakararanas ng matinding pagkalugmok. Kahit pumanaw na ang asawa nito, inaakusahan pa rin si Lee Min-ho na nakipagsabwatan sa mafia. Nang marinig ito, napaisip ulit si Jiman. Hindi niya maintindihan kung sino ang naglagay ng pera sa drawer ni Lee Min-ho at ibinintang sa kanya ang lahat. Hindi niya inasahan na ang utak ng lahat ng ito ay si Inspector Kim. Nangako si Taewa na babayaran niya si Inspector Kim ng $10,000,000 kapalit ng impormasyon. Ngunit nang maglaon, naglaho si Taewa nang hindi nagbibigay ni isang sentimo. Nang malaman niyang naloko siya, alam ni Inspector Kim na hindi niya kayang labanan si Taewa. Kaya gusto niya gamitin ang kamay ng ibang tao para pumatay. Ito ang dahilan kung bakit niya ibinintang kay Lee Min-ho ang lahat. Ginawa ito ni Inspector Kim para makatakas si Jiman sa kaparusahan. Pagkatapos, hinimok pa niya si Jiman na maghiganti para mapatay nito si Taewa para sa kanya. Hindi alam ni Jiman ang katotohanan ito. Kaya hiniling niya kay journalist Kuko na dalhin siya sa asawa ni Lee Min-ho. Pagdating nila, sinabi ng babae na hindi siya naniniwalang ganoon ang kanyang asawa. Sinabi rin niyang alam ni Jiman kung ano ang totoong nangyari. Ayaw niyang masira ang buhay ng anak niya dahil sa paninirang ibinabato laban kay Lee Min-ho. Matapos masaksihan ang paghihirap nito, sinabi ni Jiman kay Kuko na alam niyang hindi spy si Lee Min-ho. Nangakong ipaghihiganti niya si Lee Min-ho at ibabalik ang kanyang dangal. Hiniling niya kay Kuko na gamitin ang camera upang mai-record ang lahat bilang ebidensya. Eksaktong ito ang kailangan ni Kian, dahil kung wala siyang special report ngayon, tiyak na matatanggal siya sa trabaho. Kaya agad siyang pumayag. Alam ni Inspector Kim na nahulog na si GM sa kanyang patibong kaya ibinigay niya rito ang buong investigation file. Nais ni Inspector Kim na agad na makapaghiganti si Jiman at ipinangako niyang susuportahan niya ito ng buong lakas. Dahil may mga bagong impormasyon na, agad silang umalis. Alam nila na madalas mambiktima si Taewa ng mga babae at isa sa mga ito ay si Choran. Nasa red light district na ang dalawa. Pagpasok nila sa isang maliit na shop, inakala ng may-ari na naroon sila para magpakasaya kaya agad nitong binuksan ang kanyang notebook. Itinuro ni Jiman ang pangalang Choice Ron. Sinabi ng may-ari na medyo mahirap ang kasong iyon dahil wala roon ang babae.
Hiningi ni Jiman na dalhin siya rito sa kinaroroonan ni Cho-ran, ngunit nagtangkang manakot ang may-ari. Hindi pa man ito tapos magsalita, sinampal na siya ni Jiman. Biglang lumitaw ang isang waitress at nagtanong kung bakit hinahanap ni Jiman ang kanyang kapatid. Sinabi niyang dinala na ng gang si Shron. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Jiman si Cookie na imaneho sila patungo sa pinagtatagwan ng gang. Sa biyahe, tinanong ni Kokon ang babae kung ano ang pangalan niya. Sagot niya, Soulron ang kanyang pangalan. Nang malaman niyang nawawala ang kapatid ni Chosen, palihim siyang nagtungo sa Red Light District upang mag-imbestiga. Hindi siya isang prostitute. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang tumunog ang alarm clock ni Jiman. Nang tumunog ang alarm, lumabas na oras na pala para sa iniksyon ni Jiman. Sa sandaling iyon, nakarating na rin sila sa lungga ng gang. Sinabihan ni Jiman ang dalawa na manatili sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay bumaba siya at binuksan ang trunk para kunin ang isang glove. Nilagyan niya ng 2 malalaking baterya ang loob nito upang gamiting sandata. Sa loob, abala ang gang sa pagkain at pag-inom. Pumasok si Jiman nang walang kahit anong salita at agad na pinabagsak ang isang goon. Nang makita iyon, nagunahan ang buong grupo na sumugod, hindi nila alam na isang elite secret agent ang kanilang kaharap. Pinagpapatay ni Jiman ang mga suntok hanggang mangitim ang kanilang mga mukha. Ang isa ay sugatan, ang iba na may nagsipaghilata. Ngunit dahil sa isang iglap ng pagiging kampante, nasipa si Jiman at nalaglag ang kanyang glove. Agad niyang kinuha ang isang lalagyan ng pagkain upang gamiting sandata. Lumaban si Jiman gamit ang kanyang mga kamay at malalakas na paa, kaya sa ilang simpleng galaw lamang, nakahandusay na sa sahig ang lahat ng kalaban. Sa sandaling iyon, lumingon ang kanilang pinuno. Hindi niya alam ang nangyayari at biglang kumuha ng kutsilyo upang sumugod. Hindi nagpakita ng awa si Jiman. Hinawakan niya ang buhok ng boss at tinanong kung saan nagpunta si Taewa. Tumanggi itong magsalita kaya tinakot siya ni Jiman gamit ang isang pamalo. Bigla namang pinukpok ni Soulran ang ulo nito gamit ang bote at tinanong kung saan dinala ang kapatid niya. Doon lamang ito umamin. Matapos matanggap ni Taewa si Chizo-ran, nagtungo sila sa Okan Island upang isagawa ang isang transaksyon. Ibinenta raw nila ito sa ibang bansa. Nang marinig ito, ikinulong ni Jiman ang lahat ng goons sa loob ng isang container. Tinawagan niya si Inspector Kim upang isama ang mga ito sa presinto. Pagkatapos ay inanunsyo ni Jiman na si Taewa ay nasa Okan at pupunta siya roon. Gusto ni Inspector Kim na magbanggaan ang 2 panig para siya ang makinabang, kaya palihim niyang ipinaalam ito kay Taewa. Sumagot naman si Taewa, sinasabing gusto niyang makita si Jiman para mabawi ang kalahati ng kutsilyong nakabaon sa ulo nito. Sabi niya, ito ay alaala mula sa kanyang yumaong ina at gamit niya ito upang talunin ang sinumang nang-aapi sa kanya, kaya siya umangat at naging boss. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda upang salubungin ang kalaban. Kinabukasan, dumating si Jiman sa Okan Island. Naglakad ang tatlo at nagtanong sa mga lokal tungkol sa kinaroroonan ni Chizo-ran. Nang mapansin ni Kuka na matamang nakatingin si Soul-ran sa mga whistles, tinanong niya kung bakit. Sagot ni Soul-ran, noong nasa ampunan pa sila, binigyan siya ng kapatid niya ng isa. Kapag inaapi siya, hinihipan niya iyon upang may magligtas sa kanya. Samantala, kinukulong ni Taewa si Chizo-ran. Araw-araw niya itong ginagawang test subject para sa droga. Ang nakapikit na tauhan, kilala bilang Young Pill, ang nagbibigay ng pagkain. Inosente ngunit malabag ang lalaking ito. Gusto niyang bilhin kay Taewa si Chizo-ran. Pagkatapos kumain, hinanap ni Jiman kasama ang dalawa ang isang matutuluyang inn. Sa malas, ang napasukan nila ay bahay ni Young Pill. Tinanong ni Jiman ang ina ni Young Pill kung nakakita ito ng isang babae at ilang mga goon. Alam nito ang totoo ngunit nagsinungaling at sinabing wala siyang nakita. Ang lalaking naglilinis ng isda sa kusina ay kunwari ring bingi at palihim na tumingin kay Soul-ran. Kinagabihan, hindi makatulog si Jiman. Lumabas siya upang manmanan ang paligid. Tulad ng kanyang inaasahan, nagpadala si Taho ng mga tauhan upang tugisin siya. Sa loob ng bahay, ni-review naman ni Kukon ang footage at nadiskubre niyang may taong sumusunod sa kanilang tatlo. Kinuha niya ang telepono upang tawagan si Jiman ngunit napakahina ng signal. Kaya dali-dali, siyang umalis. Binigyan niya si Soul-ran ng whistle at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang manatili ito sa loob dahil delikado sa labas. Ngunit nagpatuloy pa rin si Kukon sa paghahanap kay Jiman. Habang nasa simbahan si Jiman, biglang rumagasa ang Tenguns papasok. Kinuha ni Jiman ang panulat sa mesa at agad na sumabak sa labanan. Kahit may hawak silang lahat ng mga patalim, hindi natinag si Jiman.
Gumamit siya ng mapanganib na mga galaw at walang pag-aatubiling pinagtatadyakan at pinagbabaliko ang kanilang mga braso. Bigla na lamang nakaramdam ng hilo si Jiman. Alam niyang muling pinahihirapan ng kutsilyo ang kanyang utak. Handa na sanang kunin ni Jiman ang gamot para i-inject, pero huli na. Pilit pa sana siyang lumaban, pero lalo lang tumindi ang sakit hanggang sa hindi na siya makakilos. Sinamantala ito ng assassin, kinuha ang kutsilyo at sunod-sunod na tinangkang patayin si Jiman. Sa pinakakritikal na sandali, biglang dumating si Kukun at sinipa ang lalaki. Nagalit ang assassin at nagtangkang patayin silang dalawa. Pilit namang bumangon si Jiman, at kahit bali ang braso, nagawa niyang saksakin ang lalaki sa tiyan. Natalo nila ang assassin, pero kritikal ang lagay ni Jiman. Agad siyang nilapitan ni Cook Ian at tinurok ang gamot, dahilan para makaligtas si Jiman. Pagmulat ni Jiman, kinuha niya ang telepono ng leader. Pagkatapos, inutusan niya si Cook Ian na bumalik at bantayan si Soul Ran habang siya naman ay magpapatuloy sa paghahanap kay Taewa. Sa oras ding iyon, dumating si Inspector Kim sa isla. Tinawagan niya ang leader na tinalo ni Jiman at sinabing hayaan nitong si Jiman ang pumatay kay Taewa, habang siya naman ay magnanakaw ng package at dadalhin sa Parola. Narinig ni Jiman ang pamilyar na boses kaya agad niyang naintindihan, si Inspector Kim pala ang may pukanan ng lahat. Gusto niyang gumamit ng ibang kamay para pumatay, at gusto rin niyang nakawin ang droga. Pagdating sa Parola, nakita siya ni Inspector Kim at namutla ito. Nagkunwari itong tutulong, pero pinaandar ni Jiman ang recorded audio kaya hindi ito nakatanggi. Inamin ni Jiman na si Inspector Kim ang tunay na bam-asang kay Lee Minho. Dahil sa pagkabuko, bigla siyang umatake. Mabilis naman siyang nasakal at nabagsak ni Jiman. Kinuha ni Jiman ang sasakyan at umalis. Sa inn, nagising si Soul Ran at narinig ang landlady na sinisigawan ng anak niyang si Young Pil. Nalaman niyang tinorture ni Taewa si Chisoren, pero gusto pa rin ni Young Pil si Chisoren, at may kinukuha itong damit ng babae sa bodega. Nung umalis si Young Pil para maghatid ng pagkain, mabilis na pumasok si Soul Ran sa bodega at nakita ang ID ng kapatid niya. Noon niya tuluyang naunawaan ang sitwasyon. Papasok na sana si Young Pil pero pinilit siya ng nanay niya sa kusina, kaya nakalusot si Soul Ran at nagtago sa trunk ng sasakyan. Pagdating ni Kukun at makita si Soul Ran na nakatago, mabilis niya itong sinundan pero hindi nakahabol sa sasakyan. Kaya kinuha niya ang motor ng kapitbahay at naghabol. Nang masira ang motor, nagpasya siyang maglakad at dalhin ang kamera. Pagdating niya sa lugar, nakita niyang sinusundan ni Soul Ran si Young Pil papasok. Sa bintana, nakita niyang nakakulong si Soren. Sa loob, nagyabang si Young Pil ng bungkus ng pera at gustong bilhin si Chisoren para gawing asawa. Halos araw-araw pala siyang kumuha ng pera mula sa florang nililinis ng nanay niya. Nagalit si Taewa at sinaktan siya para tumigil. Sa labas, binasag ng magkapatid ang bintana at tumalon palabas. May nakakita at agad sinabihan si Taewa, kaya nagkanya-kanyang hanap ang buong grupo. Pagdating sa bakod, itinulak ni Soul Ran si Soren palabas at ibinigay ang 7. Siya na ang naiwan para harangin sila. Nahuli si Soul Ran, habang nagtago naman si Soren sa sewer. Pero biglang lumitaw si Young Pil, hinayla ang buhok ni Soren at kinaladkad ito pataas para gahasain. Sinampal siya ng bata kaya lalo siyang nagalit. Dahil sa takot, tumunog ang 7, hudyat ng tulong. Nakasunod na rin si Kukun at agad niyang nalocate ang lugar. Pagmamaltrato na sana ang gagawin ni Young Pil nang bigla siyang itulak ni Kukun papasok sa sewer. Pilit nitong sinakaw si Kukun pero ginamit ni Kukun ang bag na may kamera para suntukin ito hanggang mawalan ng malay. Nang marealize niyang si Chizoran pala ang bata, agad niya itong dinala sa ligtas na lugar at nangakong ibabalik si Soul Ran. Tumawag si Cook Ian kay Jiman at sinabi ang lahat, ang mag-ina ni Young Pil ay tauhan ni Taewa, at dinala na nila si Soul Ran sa pantalan. Nagngingit-ngit sa galit si Jiman. Dinurog niya ang florera ng pera ng nanay ni Young Pil at sinunog ang natitira, dahilan para ito ay mapasigaw sa sakit. Sa kabila, dinala ni Taewa si Soul Ran sa harbor para ipasubok ang droga sa parokyano. Pag-inject, nagsishare ang babae, patunay na mataas ang kalidad. Paalis na sana sila nang dumating sina Jiman at Kian. Tumunog ang alarm para magpahiwatig ng oras ng pag-inject, pero hindi na iyon kailangan ni Jiman, handa na siyang lumaban. Inutusan ni Taewa ang tauhan niya na umatake habang tumakas siya patungo sa bangka. Mag-isa namang nakipaglaban si Jiman, gamit ang buong lakas. Tinamban niya ang mga kalaban. Sa labas, nakita ni Kukun ang lalaking nakapula at sinundan ito. Akala niya madali lang, pero nabugbog siya agad. Tatakas na sana ang lalaki papuntang bangka nang yakapin siya ni Kukun at sabay silang nahulog sa tubig. Sa loob, ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Jiman.
Kinuha niya ang kutsilyo at sinugod ang natitira. Tumalon siya sa yacht at hinabol si Taewa. Hindi pa nakakatawid si Taewa kaya nakahabol si Jiman. Subalit may tauhang sumipa sa mukha niya at umatake gamit ang kutsilyo. Natalo rin ito ni Jiman. Bumalik ang matinding sakit kaya sinamantala ito ni Taewa, binunggo ang ulo ni Jiman at tinangkang tapusin siya. Pero nakakuha si Jiman ng wrench at inupakan ito. Kinuha niya ang mini camera at pinilit si Taewa na umamin kung sino ang taksil, at kung kasabwat ba si Lee Min-ho. Inamin nito na si Inspector Kim ang may pekana. Dahil dito, sinubukan niyang saksakin si Jiman gamit ang sirang kutsilyo. Mabilis naman siyang tinapos ni Jiman at itinulak sa dagat. Pero dahil sa matinding sugat sa ulo at hindi pag-inject ng gamot, bumigay rin ang katawan ni Jiman. Itinapon pala niya ang painkiller kanina dahil nais niyang gamitin ang buhay niya para humingi ng tawad kay Lee Min-ho matapos niyang tapusin ang mga kriminal. Sa kabila, tinalo ni Kuko ng kalaban at bumalik kay Solan na nakakolaps. Napaiyak siya sa takot at doon niya na-realize na mahal niya ito. Nagising si Solan at nagyakap sila. Sa huli, nagkita muli ang magkapatid na Shron at Soren. Dinala ni Kuko ng video proof sa asawa ni Lee Min-ho at sa police station, kaya nalinis ang pangalan nito. Sa huli, nanag ang hustisya. Ang masasama, nagbabayad. At ipinapakita ng pelikula na gaano ka man kalakas, kapag nadungisan ang buhay mo tulad ni Jiman, napakahirap bumalik at maaari pang madamay ang mga taong mahal mo.